Jonas kinakabahan na kay Saint Ice. Yang Wan pinahiya ng tambay. At Sayad nagalit ng gusto kay Twing. So tara. Ngayong paparating na April 26 na nga ang unang round ng Isa Buhay. At ang main event nga dito ay Jonas vs Saint Ice. Sa interview nga ni Jonas kay Boss JJ Podcast, sinabi niyang gagawin niya lang kung ano yung normal na ginagawa niya pagdating sa battle at hindi niya ipipressure umano ang sarili niya. Ako lang ngayong sinalang ako sa Isa Buhay, gagawin ko pa rin yung mga ginagawa ko dati, gagawin ko yung gusto ko. Walang magbabagong dahil lang sa Isa Buhay. Gagawin ko pa rin. Kung manalo, salamat. Pag nag-champion, salamat. Pag hindi, okay lang. Mahirap kasi yung sali ako dito kasi para mag-champion ako. Hindi siya ganun. Yun lang, yun yung pinaka-plano ko rito is gawin lang yung mga gusto kong gawin. Walang magbabago dun sa estilo or para maging champion or magustuhan ng tao. Pero ang pinaka-plano ko dito ay bumatil pa rin ng masaya. Para lang din naman sa akin enjoy sa tao. Enjoy lang. Misa kasi kakahabol mo maging kampiyon, hindi na ikaw yun eh. Yun ang diba? masarap doon. Anoyin mo lang, yung gawin mo lang, yung sinabi mo dati, gawin mo lang yung mga gusto mo. Para hindi ka masaktan pag hindi ka nagwagi. Yun lang, yun ako dun ngayon Sa Buhay. Ito nga lang nireview ni Jonas ang labang Rapian vs Saint Ice. At talaga napapabilib siya sa mga sulat at tugmaan ni Saint Ice. Kaya aminado siyang kailangan niyang pagbuhusan ng oras ang paparating na laban nila. Alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante. Pampirata. Galing no, piratas. Tas overseas. Galing. Iyong flow and schemes. Tas yung flow, no? Galing niya kung paano niya binuo yun, no? Yung dagat overseas, yung dagat, yung pirata, yung flow, galing. Alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle pinadala pa Pampirata yung sulat mo sa battle, yung sulat mo sa bote, pinadala pa overseas, pinadala gamit yung dagat, no? Damn, galing nun. Hindi ko alam kung siguro, pero para sa akin sobrang sobrang galing nung pagkakaano na yon, pagkakabuo ng linya na yon. Hindi lang masyadong siguro, hindi ko alam, pero pakiramdam ko nagets naman ng tao yun, pero para sa akin, ako kasi lalo hindi ako magaling magganon eh. Page Malawar Games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Inang galing. Putang sakit ng ulo ko. Lalo kung na putang ina, sobrang galing ni Saint Ice. Kailangan kong kailangan ko talagang tutukan. Hindi ko alam kung ano mangyayari, kung makakalusot ba ako sa kanya. Pero ano't ano man yung kahantungan ng magiging laban namin masaya naman ako dahil at least napalay na pa ako ulit ng Isa Buhay at alam mo yun, puta, nilagay pa ako dun sa main event. Maraming bagay na para sa akin yun. Sa kabilang balita naman, taong 2019 nga, nang ilabas ng Bahay Katay ang kanilang episodes ng Drive by Bahay Katay. Dito ay naglilibot sila sa iba't ibang lugar para lumaban ng freestyle. Isa nga sa pinanghaharang nila ay si Yang Wan. At dito nga ay pinuntahan nila ang lugar ng Tondo. At nakalaban niya nga dito si AXL. At kitang nauga si Yang Wan sa challenger na ito. John, Pilar Street, Tondo, Manila, mag-ingay! This is a Cursebox production. So ngayon ay napadayo, itong mukhang kabayo. Akala mo talaga mga banat mo seryoso, ulol hindi kabado. Dala aking bayag, kaya sa Tondo, ikaw ngayon ay papalag. Papalag daw, pumapalag ako. Dito marunong umayaw, pag ako ang nanuntok, mga suntok ko bakiyaw. Tiyak na aaray at sakit ka ay aakayaw. Oo natang ina mo, ang dami mo pang sinasabi. Isa ka lang naman palamunin ng babae. Katulad ko ulol, katulad na kay Mr. Suave. Galawan ko ulol, nakapatay na po gante. Nakapatay na pala to, nakapatay. Alam nyo na, tulpo, kulong nyo to. Lahat ang tama mo.
Ako pa kinalaban mo, wala na akong takot. Yung takot ko, pinalayas ko po. Wala akong pakialam sa iyong mga sinasabi. Tangina mo, mukha ka naman kasing babae. Walang kwenta mga ba, ramundala. Kaya pala sa tundo, nagmukha ka lang tanga. Tanga? Gago ka pumapalag pa nga. 5 kayong kalaban ko, wag kang mag-inaso. Hoy gago, baka ikaw ang magtalo-talo. Anong talo? Ulul, pumapalag ako kahit anong gawin mo. Kumakasa ako, wag mo akong iyambing. Sa mga nakalaban mo, eto na lang, kainin mo ang bakyo ko. Bakyo ka din, kainin mo rin to. Lagay mo sa bunganga mo, men. At kung anong gagawin mo, wag ako, hindi ako salarin. Makikita mo sa harap ng salamin mukha mo, men. At sa uling balita, ahon 12 nga na mangyari ang Sayad versus Tweng. Kung matatandaan nyo, naging one-sided ang laban na ito at parang ginawang punching bag si Tweng sa lakas ng baon at performance ni Sayad. Umiidolo kay Paula at itong may stilong pambihira kasi kung may bala at lipstick, kanya kutsilyo at manika, nabubola mo mahina at namali ka ng dakdak, nananaksak ka ng manika, ngayon minanika sa saksak! Pero ang laban pala na ito, ang laban kung saan nasaktan ng gusto si Sayad at talagang nagalit siya umano. Hindi lang dahil sa sinira ni Tweng ang album ng Ilustrado, dahil meron daw mga sinabi si Tweng na ayaw niyang marinig. Sinabi niya ito na mag-guest siya sa Linya Linya Show. Merong battle na sobrang na-trigger ako. Sobrang galit na galit talaga ako sa gitna ng battle na nagbago yung plano ko. Kailangan ko na itong buga lahat ng galit na galit ako dahil dinamay niya yung pamilya ko pero hindi niya sinabi ng direkta. Kumbaga, linaro niya. Winner play niya na ako lang yung makakagets. Baliktad, hindi siya pumuntos. Hindi niya sinasabi yun para pumuntos. Sinabi niya parang visit ako, para masugatan talaga yung kaluluwa ko. Well, nakuha niya naman yung gusto niya. Nabigay ko naman yung para sa kanya dahil doon. Pero yan, may gumawa nan. Sira ulo yan. Sino yan? Sa flip top yan? Sa flip top. Sino yan? Sulat mo dito ba? Sulat. Sulat niya sa sulat isa. Ano ba spelling ng Tweng? Si Tweng. Ay, sorry. Wala. Hindi, Wala, si Tweng. Medyo medyo nauyog ka doon? Nakalog niya ako rin sa battle namin. Oh, wow. Babalikan ko nga yun. Guys. Pwedeng hindi niya sinasadya pwedeng sobrang praning ko lang na nagbanggit ka ng mga pangalan na ayaw kong babanggitin mo. Pero hindi niya binanggit ng diretso may wordplay So, pwedeng sobrang paranoid ko lang. Pwedeng hindi niya rin sinadya. Pwedeng